We are now in the part 2, ay part 2A ng PNP-KI 2025 installation and Windows activation. Kasi 2A kasi nga meron kasi itong Mac version. Try ko kung makagawa ko nun pero hindi ako sure guys. Pero try natin. Maghahanap kasi ako ng bagong version ng Mac. Yung Mac ko kasi luma na. So, let's proceed na tayo. So kanina guys, dinownload natin yung P12 natin. Nasa downloads natin yon. So sa akin ito. So ngayon, i-activate ko ngayon yan dito sa laptop ko. Ang activation pala ng P12 guys per device So, halimbawa, dito sa laptop ko, kung dito ko siya activate, dito lang ako pwede mag-sign. Kung meron akong 3 laptop, pwede ko siyang i-activate doon para meron sa bahay, meron sa office, ay meron ding pang mobile. So, depende na sa inyo. So, let's go, no? So, double-click lang natin yung P12. Okay, so may nakalagay dyan, current user. So, current user na lang ilagay natin. Pag current user, ikaw lang. Halimbawa, halimbawa, meron 2 user sa laptop mo. Yung sa current user lang na active, doon lang siya ma-activate o gagana. Pag nag-log yung ibang user, hindi niya magamit yon. So, siyempre, sabi ko kanina, dapat secured to, current user lang pipiliin natin. Pero just in case, gusto nyo ng lahat ng user ng laptop nyo or ng unit nyo, pwedeng gumamit ng P12 nyo, okay lang naman, pindutin nyo local machine. Pero for security reason, current user lang. Yun lang pipiliin natin ngayon. Then, next tayo. Yan. So, automatic yan. Pipiliin nyo na yan, no? Go lang natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Ito yung password na hinahanap niya kanina. So, ito yung pangalawang password na nilagay natin. Kung dalawa nga yung password na nilagay mo kanina, isa sa login, saka dito, medyo malilito ka. So, sabi ko nga, ang suggestion ko nga, is na lang, isang password na lang. Para kung ano login mo, ito na rin yung password mo dito sa digital certificate mo. Guys, every time na i-install mo itong private key, dito sa laptop or sa device, kailangan mong ipasok or kailangan mong encode yung password mo. Isa yun sa security reason nila. So, yun nga, ikakabit natin. So, yun nga. So, ika-copy paste ko na lang, no? Ka-copy paste ko na lang, ayan. So, kung gusto nyo makita yung password nyo, kung tama, pindutin nyo itong display. Tapos, may option tayo. So, enable strong private key protection. You will be prompted every time the private key is used by an application if you enable this option. So, kung ako hindi ko na pipindutin to kasi parang pag ito pinindot mo, every time na gagamitin mo yung key mo is mag-i-enter mo yung password mo. Medyo yun guys, medyo matrabaho yun, saka medyo hassle yun. So, okay na to kasi ako lang naman gumagamit ng laptop na to, so okay na. So, mag-next na ako. Then, nakalagay dyan, click automatic select the certificate store based on the type of certificate. Okay na yan. So, default na natin yan. Next din tayo. So, ayan na. Then, finish na natin. Then, yes. Want to install this certificate? Automatic, yes tayo. So, Philippine root CAG2. Ayan, nakalagay naman dyan. May thumbprint. Ayan. So, kompleto yan guys. Basahin nyo na lang. Hindi ko na yan na-explain line by line. So, i-yes lang natin. Then, yun na. Okay na. So, activated na yung na-install na yung certificate mo dito sa laptop natin or sa device natin.